ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Pagdating po sa 15:5, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya yung paggawa natin, dependent din doon sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang sabi nga ni Kuya, yon ang magre-resolba doon sa sinasabi naman sa 14:12 na ang sabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya. Ang pinag-uusapan dito ay yung sumasampalataya sa Kanya, na ang sabi tungkol doon sa sumasampalataya kay Kristo, gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Ano po ba yung ginagawa niya? Ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Ang ginagawa niya, yung ginagawa ng nagsugo sa kanya. Kung babalikan po natin ang 14:12, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Paanong gagawin ng sumasampalataya sa Kanya yung lalong dakilang mga gawa? Hindi mo naman magagawa iyon kung wala siya. Kaya gagawin pa rin on His behalf. Hindi yung ikaw ang gagawa na parang lalabas, mas dakila ka pa kay Kristo. Hindi. Kaya wala kang magiging kalituhan na bakit lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Paroroon siya sa Ama. Noong nagkatawang tao siya, babalik na siya. Ngunit gagawin pa rin yung kanyang ginagawa dahil hindi naman siya titigil ng paggawa. Sabi doon sa 5:17 ng Juan, Datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayoy gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Ang paggawa nilang mag-ama, patuloy iyon. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy iyon. Kaya, yung paggawa ng iglesia, yun ay on His behalf. Ang sabi pa ni Kuya, dahil una, di ka naman makakagawa kung wala siya. Kaya lalong dakilang mga gawa naman ang gagawin pa noong mga sumasampalataya kay Kristo dahil paroroon na siya sa Ama. Noong magkatawang tao siya, bumalik na siya. Tigil na ba yung gawa niya? At tigil na ba ang gawa ng Ama? Hindi pa. Tuloy-tuloy ang paggawa ni Kristo at ng Ama. Kaya lalong dakilang gawa ang gagawin ng sumasampalataya on His behalf. Sumasampalataya lang naman tayo sa Kanya, hindi naman tayo siya. Tapos papakahuluganan mong mas dakila pa ang gagawin natin kaysa sa Kanya? Dahil sumasampalataya ka, mas magaling ka pa doon sa sinasampalatayanan mo? Hindi pwedeng ganoon. At sa paggawa ng ating Panginoong Hesukristo, huwag nating kalilimutan ang ating Panginoong Hesukristo ang puno sa bahay ng Diyos. At si Kristo na puno sa bahay ng Diyos, ang sabi sa 1:18 ng Kolosas, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. At bilang ulo ng katawan, sa ulo ay nandoon yung kaisipan. Kaya nga, ang sabi ni San Pablo sa 2:16 ng unang Korinto, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Bakit po? Kasi siya ang ulo ng katawan at tayo naman ay mga sama-samang sangkap niya. Ang sabi sa 12:27 ng unang Korinto, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Kaya tayo naman, mga sangkap ng katawan, na ang ating paggawa dapat ayon doon sa kaisipan ni Kristo, na ang pag-iisip dapat ng katawan o ng iglesia, pag-iisip ni Kristo. Kaya, ang sabi ni Kuya, ayon sa nasusulat, kung pag-iisip ni Kristo ang pag-iisip ng katawan, yung gawain ni Kristo ang gagawin ng katawan. At kung ginagawa ng katawan yung iniisip ni Kristo, kanino ang kredito? Ang kredito ay sa Panginoong Hesukristo. Kaya gagawa tayo batay doon sa direksyon ng ating Panginoong Hesukristo. At yung paggawa na iyon, ang sabi doon sa 13:20 ng Hebreo,
Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatwid bagay ang Panginoon nating si Jesus, ay pakasakdalinawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo, na mapasa kanya nawa ang kalwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Ang ginagawa natin dapat ay yung kalooban ng Diyos, dahil yun ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo at iyon ang dapat na magawa natin. Papaano? Pakasakdalinawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Paano mong sasabihin ngayon na ginagawa mo yung kalooban ng Diyos kung ayaw mo doon sa mabuting gawa? Ang sabi po ay, kayo. Ito ay sama-samang paggawa ng katawan na ang direksyon nanggagaling doon sa ulo. Yung